Tinikom na lang niya ang bibig tsaka hindi na umimik. Mabuti na lang di na rin nag-usisa pa ang kaharap na lalaki. Ilang subo pa ang ginawa nito at nasaig nito ang laman ng plato. Unaware, her gaze followed the every move of Xavier's throat. Ang pagtaas baba niyon habang sinasaid ng lagok ang baso ng tubig. Natatawa siya sa sarili dahil dati, pag nagkukwento si Apple tungkol sa bawat galon ng taong nagugustuhan nito, di niya alam kung anong sense nun. Clueless siya kung bakit para tong bulating niligo na sandabakbak na asin kumakareact sa kilig. Pero ngayon ano na Angie? Tanong ng munting boses mula sa inggitera niyang isip. Nakagat niya ng palihim ang sariling dila. Gusto mo ba siya? Gusto mo na ba siya? Imposible. Biglaan siyang napatayo sa kinaupuan pero naupo rin pabalik dahil naramdaman niya ang kirot sa kanyang paa. Nabunggo kasi ang kalingkingan niya sa ilalim ng mesa kaya namilipit siya sa sakit. Mabilis pa sa 4:00 agad lumiko si Xavier para daluhan siya. Iniharap nito ang upuan niya, saka tuyumuko para tingnan ang mamula-mula niyang kalingkingan. Ano ba kasi yung imposibleng iniisip mong yan at biglaan ka pang tumayo? O galiin mo kasi ang mag-ingat. Habi mo siguro maghanap na ikasasakit ng katawan mo, no? Di niya magawa ang umangal sa paninermo nito. Tila pinako kasi siya sa kinaupuan nang maramdaman ang paghihip nito ng hangin sa kanyang kalingkingan. Ano ba? Tumabi ka nga dyan? Utal na saway niya sa lalaki. Nagulat pa siya sa sarili nung tinampal pa ng kamay niya ang braso nito. Nakabuka ang bibig na binalingan siya ng tingin ni Xavier. Kahit naman siguro siya ang nasa posisyon nito, hindi niya rin aasahan na matampal sa ganong sitwasyon, lalo na't dumalo lang siya dahil sa concern. Tumayo ito at saka nakapamewang. May multiple personality disorder ka ba? Akto na sana niyang ihahagis dito ang itinapon nitong lalagyan ng tissue sa kanya kanina pero agad yung napigilan ni Xavier. Akala ko talaga nung una, bungangera ka lang. May pagka-brutal ka rin pala. Nagpupuyos ang kalooban ni Jessica. As usual, the man in front of her is wearing his smirk again. There is this certain feeling that she wished to erase it. Bago pa man siya makapag-isip ng tama. Umaksyon na ang kanyang katawan. Tumayo siya at saka tinawid ang distansyang nakapagitan sa kanilang dalawa dahil hanggang balikat lamang siya nito. Tumingkad siya at saka nilagay ang mga kamay sa dibdib ng natigilang lalaki. Mabilis sa mga pangyayari. Namalayan lang niyang nakalapat na ang labi niya sa labi nito. Bahagya pa nakabuka ang bibig ni Xavier marahil dahil sa pagkagulat. Gustuhin man ni Angie na dumistansya sa lalaki pero hindi niya magawa dahil lang hihina siya. Ang tipo ng panghihina na nasa punto siya na ayaw niyang gumalaw at hayaan na lang ang nangyayari. Kabaliktaran sa gaspang ng ugali ng abogadong kaharap niya ngayon. Ramdam na ramdam niya kung ganong kalambot ang nakaawang nitong labi. His lips moved sensually with her lips. It is seeking for entrance, nang gagalugad, mapaghanap. Naipikit niya ang mga mata. Her mouth let his tongue in, severing the sensual feeling Xavier made her feel. Naglakbay patungo sa leg ni Xavier ang kanyang kamay, habang ang isa pa'y tinungo ang lilay na suot nitong damit, tsaka pumaloob doon. Sa parang inaantok ng mata, sinalubong niya nag-aapoy na mata ni Xavier. He is turned on. Lust consumed him, yet he's just watching her feeling the pleasure. Bigla'y nakadama siya ng pagkapahiya. Di niya lubos maisip kung paanong sa simpleng pagkabundol lamang ng kanyang kalingkingan, umabot sila sa ganitong sitwasyon. Inayos niya ang sarili at saka sinikap iwasan ang mga mata ng lalaki. Hindi niya magawang salubungin ng maayos sa mga yon. Saksi ang mga mata nito sa kanyang kahinaan kanina. Kitang-kita ng mga ito kung gaano siya tinupok ng apoy at kung paano siya nagpadala sa pagkatupok. Mahabang katahimikan ang namayani sa kanilang dalawa. Alam niyang siya ang hinihintay nito na una magsalita pero hindi niya kayang ibuka ang mga bibig. Hindi na muna. Sabay silang napalingon sa gawin ng pintuan na daanan mula sa likod ng bahay nang may nalaglag na kung ano doon. Nakita nila doon ang dalawang pares ng mga paa. Tinatakpan ng lalaki ang bibig ni Isabel. Awkward tong napangitit saka inalis ang pagkakatakip nito sa bibig ng dalagang katulong bago nagkamot ng ulo. Pasensya na, naistorbo ba namin kayo? Ituloy niyo lang, doon muna kami sa likod. Kung pwede lang siguro siyang mag-astang patatas ngayon at saka lumubog na lang sa lupa, ginawa na sana niya. Likod na lang ng mga ito ang kanyang naabutan ng tingin dahil sa bilis ng pag-alis ng mga ito sa kinatatayuan. Nakita kaya nila ang lahat ng nangyari, pati yung mariin siyang napapikit saka kinulong sa mga palad ang namumula sa init na mukha.
She never felt this kind of embarrassment before. Ngayon lang, at dahil pa sa isang kahalayan, napaayos siya ng tayo na maramdamang inaayos si Xavier ang laylayan ng miniskirt niyang suot. Pinanlamigan pa siya ng kamay na makitang pati ang butones ng blouse niya ay bukas din ang dalawang bahagi. Sobrang embarrassment ang nararamdaman niya sa mga oras na to, kaya walang paalam na madalian niyang hinablot ang bag, tsaka dire-diretsyong tumungo sa pintuan. O ano, matapang pa ba? Gusto mo, dagdagan pa natin? Halos takbuhin na ni Jessica ang lababo nang bumara sa kanyang lalamunan ang labis na alat na umuko pa roon. Bumaligtad yata ang sikmura niya sa magkahalong lasa ng gatas at iodized salt. Nasaan ba kasing paletang isip mo at nang masundo ko? Kalahating oras ka nang malalim na nag-iisip na hindi mo nga ako pinapansin kahit ilang beses ko nang tinatadyak ang mga paa ko sa sahig. Usisa ni Apple habang nakapamewang sa kanyang gilid. Puno ng curiosity at pagtataka ang makikita sa mukha nito pero iniwas niyang tingin. Maya-maya binalingan niya ito ng masamang tingin. Tinatawag mo akong future ninang ang sarili mo pero hindi mo man lang inawat ng titimlang asin imbes na asukal? Hoy, magunos dili ka. Binibining berhen? Huwag mong isisi sa ibang bagay na ikaw mismong may gawa. Yan ang tinuro ni Papa sa akin ng bata pa ako. Kaya ngayon, dapat matutunan mo rin yon? Tanggapin mo na lang. Eksperto ko sa medisina kaya alam kong wala pang gamot sa pagiging tanga. Inirapan na lang ni Angie ang sinabi ng kaibigan. Wala siyang panama dito. Matabil pa ito sa naapakan na palakang hindi makaanak. Ang aga mo yatang napasyal ngayon. Linggo ngayon na. Di ba dapat nakabaluktot ka pa sa kama sa mga oras na to? Wala ako sa mood mamaluktot ngayon eh. Pwede bang samahan mo na lang ako na gumala? Tinignan siya nito na parang sinusukat kung gaano katotoo ang kanyang sinabi. May lagnat ka ba? Ikaw? Gagala? Tinampal niya ang kamay nitong inilapat pa sa kanyang noo. Wala akong lagnat at mas lalong hindi ako kinukumbulsyon? Bakit? Masama bang gumala rin ako minsan? May batas ba na nagbabawal na hindi ka magkakagala sa mga taong hindi pala gala? She received a smirk from Apple. Natawa na siya na makitang palihim nitong ginagaya ang kanyang sinabi. Maarteng kumibot-kibot ang dulo ng labi nito. Samahan mo na kasi ako. Ha? Samahan mo ko. Lumabas tayo. Kailangan kong mag-unwind. Pagsusumamong aniya kay Apple. Nagdududang tinignan siya ng kaibigan kaya umiwas na rin to ng tingin. Pumunta siya sa mini table na pinaglagyan niya ng tinimplang gatas na may asin. Dinala niya ang basong may halos lampas kalahati pang laman papunta sa lababo. She can feel Apple's suspicious stares but she pretended that she doesn't para hindi ito magtanong pa ng kung ano-ano. Pero halos mapalundag siya sa kinatatayuan nung eksaktong paglingon niya nakasalubong ng mukha niya ang mukha nito. Ni hindi man lang niya namalayan na nakalapit na pala ito ng ganon kabilis sa kanya. Magtapat ka. May hindi ka na naman ba sinasabi sa akin? Bigla ay nalagay niya ang kanyang kamay sa sarili niyang bibig. Nagpang-abot ang kilay ng kaharap. Nagtatakang tinignan niya ito nang tumagilid ito at saka nagbuga ng hangin sa magkalapat na mga kamay. Tsaka ayon inamoy. Magtatanong pa sana siya kung anong ginagawa nito pero muli, bumalik sa kanya na may pagdududa nitong tingin. Hindi naman mabaho ang hininga ko, pero bakit napahawak ka sa bibig mo nang tanongin kita? Pinoproseso pa niya sa utak ang gusto nitong iparating, nang biglay ng laki ang mga mata nito. May humalik sa'yo? It's more like a confirmation than a question. She can read between the lines. Sa tono na pa lang ng pagkakasabi nito, hindi ito nagtatanong para makaalam. Sigurado na ito. Kitang-kita niya yon sa reaksyon nito na parang lulundag yata at parang titili na ewan. Saan? Kailan? Paano nangyari? Sunod-sunod itong tanong sa kanya. Tinangay pa siya nito para maupo sa sofa. Palihim na kinagat niyang dila pero napaaray siya nang tamparin ni Apple ang kanyang hita. Huwag mo kasing kagatin yung dila mo kung ayaw kang sabihan. Sige ka, magdurugo talaga yan. Magkwento ka sa akin kasi kahit kagatin mo pa yan ng sobrang diin para hindi ka makapagsalita, di kita titigilan ka tatanong. Marademonyo pa itong umisi. She sighed for surrender. Itinango niyang ulo dito at saka nilaro-laro ang bawat daliri ng kanyang kamay. Kailan nangyari? Noong nakarang araw, hindi kasi naman yun Tapos, masarap? Pinamulahan si Jessica ng mukha.
Parang bigla'y gusto niyang ilubog ang mukha sa throw pillow. Sabihin mo na kasi, masarap pa? Ang laway niya, kamusta? Naitakip siya sa tenga nang wala sa oras ng dalawang unan na madaling nakablot ng kanyang kamay. Sobrang shock ang dating ng mga tanong nito sa pandinig niya. Kita na nga't unang beses pa lang siyang nahalikan, pero ganito pa ang tanong na marinig niya mula sa kaibigan? Tinadyakan niya ito na maraming beses. Halos kasi mamatay na ito sa katatawa. Nakahawak pa nga ang kamay ng bruha sa may bandang tiyan nito. Pinagtitripan talaga siya ng hinayupak. Sige na, titigil na ako. Umayos ka na sa pag-upo dyan at baka maging kuba yung inaanak ko. Mahirap na. Umayos agad siya ng upo nang sabihin nito iyon. Mamula-mula rin ang mukha ni Apple dahil sa katatawa, pero kita niya namang kinakalma nito ang sarili. Kinabahan tuloy siya nang muli mag-usisa ulit siya nitong sinuyod ng tingin. Halik lang ba talaga? Napigil niya ang paghinga nang sinabi nito yon, pero bigla ay tumawa ito. Siyempre, kiss lang. Alam ko naman na hindi ang tipo mong basta-basta na lang bibigay at magpapahawak sa lalaki. Mas lalo tuloy siyang napipilan dahil sa sinabi ng kaibigan. Ang lakas ng kumpiyansa nito tungkol sa bagay na yon. Kung alam lang sana nito ang nangyari, panigurado, inulan na siya nito ng kurot sa singit. Kahit nga siya hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyayari ang bagay na yon. Sa mesa pa ng mga Montalibano, dagdagan pa na umagang-umaga at kinakamay na ng abogadong hindi niya makasundo ang tinatago niyang kabibe. Nahuli pa sila sa akto ng kaibigan nitong dumating, pati na rin ni Isabel. Okay ka lang? Pinagpapawisan ka. Natigil siya sa pagbabalik tanaw sa nangyari nang magsalita si Apple. Wala to. Okay lang ako. She smiled to give Apple an assurance that she is really fine. Mabuti na lang at hindi na siya nito inusisa pa. Sige na, mag-ayos ka na. Aalis tayo para mamili ng mga kailangan mo para sa pagbubuntis. Oo na, excited na ako. Inunahan siya nito bago siya makapag-react, kaya't napailing na lang siya dahil sa bungis-ngis nito. Mamili na muna tayo bago gumala, okay ba? Tinanguan niya ito at saka tumayo na para pumasok sa kabilang kwarto ng bahay ni Apple. May sarili kasi siyang kwarto na nilaan ni Apple para sa kanya. Kasalukuyan siya nagpapalit ng pantalon nang marinig ang magkasunod na katok sa pinto. She decided to wear a jean kahit may mga miniskirt pa naman siyang available suotin. Nagka-trauma na yata siya dahil sa nangyari. Hindi porket ngayon ka lang gagala, isusuot mo na ang lahat ng damit mo dyan, Angie. Saktong pagkasara niya ng zipper, inilang hakbang niya ang pintuan, tsaka pinagbuksan ng pinto ang nangaasar na kaibigan. Natawa na lang siya nang bumungad sa kanya ay ang nakapamewang at nakasuot ng 6-inch heels na si Apple Carpio. Ay aba, bagay talaga yan sa'yo, Apolinario. Exaggerated na niya. Hilaw siya nitong initian kaya umatras siya agad at madali ang pumasok ulit sa loob ng kwarto. Nung aktong hahablutin na siya nito. Hubarin mo na yan bago pa yan mismo magrereklamo sa bigat ng mga talampakan mo. Napagtripan mo na namang suotin yan. Naawa kasi ako sa mga babies na to, Angie. Kung pwede lang sana ako na lang magsusuot ng lahat ng to Sayang lang di mo naman sinusuot. Pailing-iling at tatatawang sinilid niya ng cellphone sa backpack, pati na rin ang maliit niyang notebook. Para kasing hindi siya kompleto kung di niya dala iyon. It is her diary. Niregalo yon ng mama niya nung tumungtong siya sa pagdadalaga. Halika na, alis na tayo para mahabang oras na makonsume natin sa labas. Lumabas na siya sa kwarto, tsaka nagdesisyong doon na lamang sa sala hihintayin si Apple. Mabuti na lang at di siya nito pinaghintay ng matagal. Ilang sandali lang sumunod na ito. Suot ang gray na sneakers. Ang taray, lalaking-lalaki ang forma natin ngayon na. Abot sa tenga ang ngisi niya habang binibiro ang kaibigan. Siyempre, para din sa'yo to. Dapat makisig akong tingnan para walang makakaisip na gawan ka ng masama sa labas. Isasakripisyo ko na muna saglit ang kagandahan ko. Parang hinaplos ng mainit na palad ang kanyang puso sa sinabi nito. Aktong lalamlam sana ang mata niya kaya't madalian siyang tumaligod para tunguhin ang pinto. Baka alaskahin siya nito kapag nalamang sa ganong kasimpleng salita lang nito ay maiiyak na siya. Uy, teka, di pa ako nakakapaglagay ng pabango. Hoy, bilisan mo na kasi dyan. Nagmamadali ka kasi baka hindi na ako makapaghintay. Lalakad ako mag-isa. Pasigaw niyang sagot kay Apple. Pupwesto na sana si Jessica sa driver's seat, pero bago pa niya maisara ang pinto pagkalunan ng sasakyan, may humablot na sa kanyang kamay na nakapatong sa manibela.
Nalingonan niya si Apple na magkasalubong ang kilay. Muntik pa siyang matawa kasi para tong sanggano tingnan dahil sa forma at reaksyon nito ngayon. Ginulat mo naman ako eh. Ako na magdadrive. Mas kampante ako kung ako magmamaneho kaysa ikaw. Bakasan mo kami ibunggo ng inaanak ko. Tumawa lang ito nang pingutin niya ang tenga nito. Nakita niyang namula pa iyon ang bitawan niya. Ang sensitive talaga ng balat nito kahit kailan. Doon ka na sa backseat sumakay. Ituring mo kung personal driver mo ngayon. Doon ka para kung maisipan mong umidlip na muna, malaki ang espasyo mo. Di na siya umangal. Lalo't pinagbuksan pa siya nito ng pinto sa backseat. Ito pa mismong nagkabit ng seatbelt niya na makaupo na siya sa kabilang bahagi. Idlip ka muna. Gisingin na lang kita kapag nakarating na tayo. Sa totoo lang, wala talaga siyang planong matulog. Masyadong gising ang diwa niya para isipin pang makakatulog siya. Pero na magsimulang umanda na sasakyan at ilang sandali lang binuhay ni Apple ang music player, tuluyang idinuyan ng bawat kataga ng kanta ang gising na diwa niya. Pinaghela siya ng mga lirikong umuko pa sa kanya ng tuluyan. Ilang beses pang natigil ang sasakyan dahil sa tindi ng traffic. Di nga busy ang mga tao para pumasok ng trabaho, pero naging abala ang mga sasakyan sa daan dahil sa mga taong gustong enjoy ang day off nila. Mga gustong magliwaliw pampatanggal ng pagod sa araw-araw na pagtatrabaho. An hour and a half has passed nang maramdaman ni Angie ang marahang pagyegyog sa kanyang balikat. Dahil medyo inaantok pa siya, hindi niya pa halos maimulat ang mga mata. Nagtaka siya na makita na parang ibang tao ang nasa harapan niya. Natigil na si Apple sa pagyegyog sa kanyang balikat. Seryosong seryoso tong nakatitig sa kanya ngayon. Muli niyang maring ipinikit ang mga mata. Nang magmulat siya, nasilayan niyang naaaliw nitong tingin sa kanya. Masarap ba ang tulog mo? Nanaginip ka pa yata kasi parang di mo pa gustong gumising. Pinisil nitong magkabila niyang pisngi. Namamalikmata lang ba ako kanina? Siguro nga. Iwinaglit niya ang isiping iyon. She literally pouted to beg Apple na itigil na nito ang ginagawa nitong pagpisil sa kanyang mga pisngi. Sige na nga, pag ganyan ka kita magmamakaawa, suko na kagad ako. Sabi nito at saka ginulo ang kanyang buhok.